May mga bago na naman tayo kakabit kay ADV. Bumili tayo ng JVT na pulley set. Ito guys yung drive face. Ito naman yung pulley. May kasama ng backplate tsaka slider piece. Yan ang maganda dito guys, 13.5 degrees na yung angle nito. Kumpara dun sa stock na 14 degrees. Yan ang epekto daw nun, mas okay yung acceleration tsaka top speed. Magpapalit na rin tayo ng clutch bell. Yan ang pinagkaiba naman ito sa stock. Groove na to. So mas kakapit yun yung clutch lining mo. Dito kasi nagkapit na tayo ng bola, center spring, clutch springs. Kaso parang may konting delay lang ako nararamdaman. Pakita ko sa inyo. Ito guys, pakita ko sa inyo yung napansin ko. May parang konting delay pag nag-throttle. Mas malakas sa stock pero parang mayroong split second na delay. So sana nakita dito sa video yung sinasabi ko. Kaya tara samahan nyo ako guys. CVT session ulit tayo. Pero pakita ko lang pala muna yung mga gagamitin nating tools. May bago tayong impact wrench, Inco. 600Nm to na 42 volts. Ito yung bagong model nila. Yan ang nagustuhan ko dito guys, tatlong speed na yan. Ito yung 3, mabilis yan. Itong 2 naman, mid lang. And yung 1, kung gusto mong mabagal lang, ito sakto sa pang motor. And may auto stop na rin yan. Perfect kung nagluluwag ka para pitik-pitik lang. Yan ang pinaka nagustuhan ko dito, may AI mode. So hindi mo na kailangan matakot na baka mabalian ka ng bolt o kaya baka ma-loose thread. So dito pag naramdaman niyang tama na yung torque, titigil na siya. You know. And syempre hindi pwedeng mawala tong mini tool set natin. Tingnan nyo to guys Kumpleto na yan. Mga screw head, may hex, may ratchet na rin. Yan ito yung gusto ko. Mayroong manipis na ratchet para sa mga tight spot. Ito yung ginagamit ko para dito sa nakatagong bolt ng crankcase. Meron kasing isang 8mm dyan Siyempre hindi pwedeng walang torque wrench para ma-torque to spec natin lahat ng nuts and bolts. And kailangan nyo ng 8mm na deep socket para sa CVT bolts, 22mm para sa drive face nut, and 19mm para sa clutch bell nut. Mas okay din kung meron kayong 8mm na T-wrench para mas madali na mamaya pag magbabalik kayo ng CVT bolts. And flywheel holder para ma-torque spec natin yung nut sa clutch bell. Siyempre dapat meron kayong gloves. Tara, start na tayo. So sa 8mm muna tayo guys. Tanggalin muna natin itong cover ng crankcase. Tatlo yan guys, same size. Tapos dito naman guys, gagamitin nyo ng hex. Hindi ko lang kung anong size nito pero kung meron kayong set ng mga hex, for sure meron kayo nitong size na to. Yan ang maganda pala dito guys, pwedeng diretso lang, pwede mo rin ipa-L para mas may leverage ka. Tanggal na. So bago nyo pala tanggalin to guys, may kailangan kayong i-unclip dito. Naka-clip kasi itong part na to. Meron kayong pipisilin dito sa likod. Yan guys, tanggal na. Tapos silahin nyo lang. So tatanggalin na natin itong crankcase. May 10 bolts lang yan. Isang nakatago. So unahin na natin yun. Ito guys yung nakatago. Kaya saktong-sakto itong manipis natin na ratchet. So 6 to na ganitong size. So 6 yun na same size, kasama yung isang nakatago. Tapos may 3 naman dito na mas mahaba. Itong niluwagan natin dito, mahirap tanggalin Pagtanggal na lang ng case. Pero ito naman yan, 3 yung ganito kahaba. And last naman may isang pinakamahabang bolt dito. Yan guys. So for size comparison, 6 na ganito, 3 ganito, and isa nito. Tanggalin na natin itong crankcase. Dahan-dahan lang. And ito isang bolt. And make sure pala guys na maglagay kayo ng towel sa pinaggagawa nyo para hindi magasgas yung parts. Kasi ang ginagawa ko, pinagsasama-sama ko yung mga bolts para madaling hanapin. So unahin na natin palitan tong pulley set. May isa pala nag-comment guys na bago ko raw luwagan tong nut nitong drive face, i-press ko daw muna tong belt. Yun. Para daw muna ma-release yung tension dito. Mukhang effective nga kasi lumuwag So maraming salamat sa nag-comment nun. So dito sa drive face nut, kailangan nyo lang ng 22mm. Ganun kadali magtanggal pag maganda yung impact wrench mo. And merong matabang washer yan So ito yung stock na drive face natin. Ito na may papalit natin JVT. Ang difference lang dito, itong bagong drive face wala ng butas. Kasi dito sa dalawang butas na yan, pwede ka maglagay ng Y-tool para ma-torque spec mo yung nut. And dito sa bago, since wala ng butas, baka hindi natin ma-torque spec to. So kanina pala may mini-mention ako about the angle. Ito tingnan nyo Ito yung stock. Ito yung JVT, ito yung 14 degrees na angle, ito yung 13.5. So yun yung difference. Then ipit nyo lang muna yung belt dito. Ito na guys yung stock pulley natin. Ito yung backplate. Ang gagamitin pala natin yung bola is ito pa rin. Kasi yung pulley set ng JVT walang kasamang bola yun. So ito yung papalit natin JVT. Pero reminder pala guys yung slider piece sa stock na backplate, hindi compatible dito yan and vice versa, hindi mo pwedeng gamitin yung JVT na slider piece dito sa stock na backplate. Yan 16 grams nga pala itong bola natin. Yan, ikumpara rin natin yung angle. So ito yung stock, ito
Ito yung JVT. May nakikita ba yung difference? Nakalimutan kong banggitin kanina. Kailangan nyo rin pala ng high temp grease. Lagyan lang siguro natin ng manipis na manipis dito para lang sigurado. And guys, reminder din pala na gamitin pa rin natin tong stock na pulley pin or bushing. Walang kasamang ganito yung bago. So napapanood ko sa mga video, meron silang orientation na pina-follow dito. Kung makikita nyo may 3 linya sa loob. Itong kabilang side wala. So dapat daw itong 3 linya na yan, ito yung nasa loob. Pero tinanong ko sa Honda before to sa kanila naman, wala naman daw orientation to. Pero to be on the safe side, follow na lang natin yun, yung orientation na nasa loob itong 3 linya na yan. And pag magpapasok pala kayo ng pulley pin or pulley bushing, galing dito sa side na to. Yan guys Huwag nyo ipasok from this side. So konting-konti lang guys. Yung tipong mabasa lang, tapos punasan natin yung sobra. Masama rin kasi yung maraming grasa kasi tatalsik sa loob yan. Yun, pwede mag-cause ng dragging yun. So nagpalit lang tayo ng gloves. Nagrasahan So again, punasan lang natin. Pero napansin ko lang pala ngayon, dito sa stock na pulley, merong seal dito. Dito sa bago, wala. Yung sa likod, wala namang seal, pero parang sakto, sagad dito, ayan Dito sa bago, parang merong gap na konti. So sa mga expert dyan, pa-comment naman kung dapat ko bang lagyan ng seal to. Chine-check ko kung natatanggal tong seal na to sa stock na pulley. Parang hindi Tara, as is na lang natin. And again guys, tanggalin nyo lang yung mga pasobrang grasa. And itong bola naman ng JVT, walang orientation yan. Kasi butas pareho ang side niyan. Doon yung backplate, wala akong nakikitang any markings. Parang wala rin ako nakikitang markings dito. So hindi ako sure kung may top dead center to. Alright, lagyan na natin. Balik na natin tong belt. So hindi ako sure kung dapat bang gasahan tong drive face. Lagyan na lang natin ng konti para sigurado. Pag ipapasok nyo, pwede rin pasilin ng konti to. And bago nyo ibalik yung nut, make sure guys na pasok yung drive face. Dapat nakalabas yung spline ng sigunyal. So sana kita sa camera. Ayun guys. So washer. So dito guys, gagamitin natin ng impact. Pero low speed lang to. Tsaka pitik-pitik lang. Pitikin natin isa sa mid. Itong number 2. 3 pitik na yun Tara, gawin na natin 5. Goods naman siguro yan. Dito naman sa nut ng clutch bell, kailangan nyo ng 19mm socket. Nut. And meron ding washer to, pero mas manipis kumpara dun sa washer nung drive face. And compare naman natin itong dalawa. So dito may butas-butas na. So hindi ko alam kung anong advantage nyo. Siguro better ventilation. Mas hindi mag-iinit yung clutch bell. Hula ko lang yun Pero main difference niyan, dito sa stock ng clutch bell, kung mapapansin nyo dito, makinis yan. Dito kasi lumalapat yung clutch lining natin. So again, makinis. Dito naman sa bago natin, groove na yan. So sana kita sa camera, pero hindi na yan makinis. So obviously, ang purpose nun is para mas maganda yung kapit ng clutch lining natin dito. Ito pala para mas ramdam ko. Ayan Alright, kabitan natin to. Mas maangas Antay nyo muna. Pero ito guys, ito torque spec natin to. 49 Newton meters. Gagamitan natin itong flywheel holder. Pero sasapinan lang natin dito para sure na hindi magasgas yung bago nating bell. Ito kasi yung ngipin yan Alright, nilagyan ko lang ng tuwalya dito. Yung sa stock na bell, wala tayong pakialam Ang ganda kasi nitong bago Ito yung torque wrench natin. Sinet ko na yan, 49 Newton meters. Ayun guys, narinig nyo? Isa pa para sigurado. Alright, all goods na. So next step, palalapatin lang natin itong belt. Start muna natin. Alright. Guys, okay ba yung ganyang takbo? Hindi ko alam kung mapagpag ba yan, pero parang mayroong mas movement sa sa belt kumpara dun sa previous natin na setup. Pero tara, i-test ride natin to. Pero balik muna natin tong crankcase. So pag nagbabalik, inuuna ko lang yung nakatago. And dito sa CVT bolts, 10 Newton meters lang ang gagamitin nyo dyan. Pero hindi kasya dito yung torque wrench ko. Kaya tansya meter tayo dito. So based dito sa expertise ko yan. 10 Newton meters na yan. And pag magbabalik ng CVT bolts, laking bagay pag may T-wrench kayo. Mas madali. Pangpasok lang. Pero torque wrench pa rin na yung panghihigpit natin dyan. Alright guys, ito puro 10 lang. Mabilis lang mag-click yan. Ayan click na kagad.
Then last itong cover, pasok nyo lang dito, tapos iusog nyo lang, hilahin nyo. Yan, pag ibabalik nyo yung clip, make sure lang na may tunog, may clicking sound. Ayun. Then 10 Newton meters din to. Ayun guys, alam ko rin size nito. H5 pala. Alright, test ride time na. Ito na yung pinakihintay natin. Test ride na. So recap lang ng mga kinabit natin dito. Naka JVT tayo na 16 grams na bola. 1K na center spring. 1K na clutch springs. And kakabit lang natin yun. Yung JVT na pulley set. Tsaka clutch bell. So ang kulang na lang natin na JVT is yung clutch assembly tsaka torque drive. Kumpleto na natin. Check lang natin quickly yung yung responsiveness. Parang meron pa rin konting delay. Pero test ride na muna natin. Mas mararamdaman natin sa kalsada yan. So i-test natin dito from stop. So siguro sa ngayon hindi ko pa masabi kung kung bumilis yung arangkada. Pero pakiramdam ko mas umingay ng konti. Pero ramdam ko naman yung torque niya. Pag pinipiga ako tapos umiingay. Yung mahiyaw naman kasi yata yung maingay pero walang torque, no? Correct nyo na lang kung mali yung intindi ko, Tigil muna tayo sandali dito. Nakalimutan kong i-reset yung trip meter natin para magkaroon din tayo ng idea sa fuel consumption. Mas ramdam ko na kumbaga happy na ako dun sa bola, center, clutch springs. Mas ramdam ko pa na dito, mas may improvement ka. Mas ramdam mo pag mahaba yung yung arangkada. Siguro ang next step na sa atin dito is laruin na natin yung bola. Kasi ngayon naka tayo naka straight 16. Pero pwede natin i-try magkano tayo. 17-15 halo. Ang advantage daw nun, may arangkada ka pa rin dahil dun sa 15. Pero meron pa rin daw dulo dahil sa 17. Yun ang sabi ng isang nag-comment pero happy na ako dito. Pero siguro ang itatry ko kagad na next is straight naman na 15 na bola. Kasi goods na ako dito sa 16. Pero kung yung 15 mas magbibigay pa ng konting arangkada pa, konting torque pa, nako, goods tayo dun. Pero pakiramdam ko habang bumababa yung bola mo, habang gumagaan, mas lumalakas siguro sa gas Kasi nga mas nagiging ma-RPM ka na. Doon sa mga naka-ADV 160 na stock pa din ng CVT hanggang ngayon, kasi nagdadalawang isip kayo. Nako, nasabi ko sa inyo, huwag nyo nang pag-isipan yan. Mag-upgrade na kayo ng panggilid. Mas may enjoy nyo yung ADV 160. Pansin ko lang dito guys, konting-konti lang yung twist ko ng throttle. Kasi yung gabuhok lang. Pero yung RPM ko lumalagpas na kagad ng 4K. So good luck sa gas natin dito. Although so far nasa tayo ngayon 32 kilometers per liter. Mas matipid to kaysa dun sa bola, center, tsaka clutch springs. Although nung ni-review kasi natin yun, naipit tayo ng matinding traffic sa sa service road. Ito medyo mas maluwag na to ng lagay na to kasi umaandar sarap na overtake ngayon kumbaga confident kang hindi ka mabibitin. Nakakatuwa guys. Doon kasi sa stock na CVT ni ADV 160, merong certain RPM range na kahit pumiga ka wala ka mararamdaman. Para may dead spot yata dito. So far wala pa naman akong napapansin na dead spot. Although dito kasi parang wala ka ng low RPM Parang mid to high RPM na yung takbuhan mo. Pero yun lang pala guys, kung pinang-daily mo yung motor mo, sa mahal ng gas ngayon, yun lang pala medyo medyo pag-isipan mo rin pala. Kasi hindi ko naman dine-daily to Yun nga lang, talagang observation ko ngayon, konting-konting galaw mo ng throttle, galit ka agad. Kaya dito guys, yan, sarap overtake ngayon. Yun naman ang mahalaga dun yung mga kinakabit mo, dapat merong safety factor, or merong improvement sa safety.
Style yun, para hindi ka manghinayan sa gastos. I-condition mo yung mind mo na mas magiging safe yung rides mo pag kinapit mo to. Pero yun na ba, totoo naman. Napakadelikado kaya nung overtake ka, tapos biglang mabibitin ka ng, ng torque, di ba? Or mabibitin ka ng arangkada, tapos may kasalubong ka. Sa ganitong setup ngayon, pag overtake ka, kampante ka. Tsaka yun nga guys, mas maingay ang makina ngayon. Kaya naiisip ko ngayon, ang next performance upgrade mo dapat dito, yung brake system na. Kasi kung mas malakas na yung takbuhan mo, di ba? Mas malakas na yung arangkada, dapat yung stopping power mo improve din. Sarap ng dali nito. Marami rin talaga nagko-comment sa atin na pag nagpalit kang araw ng panggilid, talagang mas malakas sa gas yan. Ako naman, bago ko gawin yun, bago ko umpisahan tong DIY serye natin, tanggap ko na yun. Kumbaga para sa akin, worth it yung trade-off. Mas malakas sa gas, pero mas malaki naman yung ngiti mo. Pero yung from stop nga, obserbahan nyo guys ha. Sabihin nyo sa akin kung delay ba to. Kasi may humahabol pa eh. Bilis natin mag 70. Dun sa stock, hindi ganun kabilis yun. Alright, so fuel consumption check. Nasa 29.6 kilometers per liter tayo ngayon. Nasa almost 5 kilometers na yung tinakbo natin. Parang ibang motor na yung dala ko eh. Yan lang guys, kaya kailangan talaga mas malakas yung stopping power natin. So galing sa full stop, pag inandar ko, may delay ba yon or normal lang? Isa rin pala nagsabi na since pag nagka-brake ka ng CVT, medyo mas lalakas sa gas, tipirin mo na lang daw yung throttle para tipid pa rin sa gas. Isip-isip ko naman, kaya ka nga nag-CVT, di ba? Para bumilis, mas lumakas yung arangkada or kondulo man. Pero kumbaga, performance upgrade. Pero kung titipirin mo pa rin, huwag ka na lang mag-CVT, di ba? Mas ngayon ito. Sarap sana kung naka-muffler din to, no? Para talagang mako-complement yung tunog ng makina ngayon eh. Kaso mainit pa sa LTO. Ayoko nang ma-hassle dyan. Ay doon pala sa mga naka-JVT setup din na panggilid. Kasi nga kanina, di ba, kinumpare ko yung JVT pulley natin doon sa stock. Doon sa stock para merong seal eh. Doon sa JVT pulley, parang walang seal, kaya parang merong gap. So hindi ko alam kung dapat bang ilipat ko yung seal from the stock papunta doon sa JVT. So quick ride lang tayo ngayon. Medyo dumidilim na rin kasi. Pero don't worry guys, i-review ko na mas matagal to. Itong updated setup natin. Again, all JVT itong kinabit natin. 16 grams na bola, 1K center spring, 1K clutch springs, pulley set and clutch bell na grooved. May mga nag-recommend din pala sa atin na mag-try ng ibang brands. For example, ang dami nagko-comment, try ko yung TSMP yata yun na center spring. Tapos meron din nag-recommend ng speed tuner na clutch bell. Gusto ko kasing gawin muna ngayon straight JVT. Pero siguro in the future, try din natin yan. Yung chop suey setup. Pero kung mayroong one word na ma-describe itong current setup natin, siguro sporty. Alam naman nating adventure scooter tong ADV, pero yun, nagawa natin maging sporty yung takbo. Kaya sa mga nagtatanong pala kung ito yung gamit nating side mirror ngayon, ito yung EAGT na stealth side mirror. Foldable yan pero fully adjustable. Kasi di ba ibang foldable, up and down lang yung adjustment. Dito ma-adjust mo talaga
Pati yung taas nito pwede mong i-adjust din. Yun lang siguro ang gusto ko pang ma-improve ng konti ngayon, yung responsiveness. Yung kung pwede mong gawing real time or split second yung response sa throttle. Okay naman to, pero hindi ko alam kung pwede bang mas mabilis pa. Yung talagang pagpiga mo instant din yung andar. May nagsasabi naman, try ko daw 1-2 yung center spring, tapos balik ko daw yung clutch spring naman sa stock. So ang dami mong pwedeng gawin parang endless yung possibilities mo sa pagtono. Kaya sabi ko nga, maiging marunong kayo mag DIY para mas convenient magtono. Kung kailangan nyo magpalit ng bola, ng center spring, kayang-kaya nyo gawing anytime, wala kayong babayarang labor. Kasi ang pagtutunan ng CVT, trial and error talaga. Hindi mo malalaman yung okay sa'yo not unless masubukan mo. Hindi mo rin kasi pwedeng ibase sa setup ng ibang tao kasi iba-iba naman tayo ng bigat, di ba? Maraming factors yan So the only way na makuha mo yung talagang gusto mong tono is subukan mo. And I suggest mag-invest rin kayo sa proper tools. Iba pa rin kasi talaga pag kumpleto ka sa gamit nung una, kaya natatakot din ako. Parang iniisip ko, laki ng kasos dyan. Pero nung namimili na ako, hindi ganun kamahal, seryoso. Nag-start ako ng yung gamit kong Impact, budget meal lang. Wala pa yata ng 2,000 pesos yun. Pero nitong huling inside racing bumili na ako ng medyo pangdiinan na impact wrench. Yung Inco 600Nm 42 volts. So medyo heavy duty na yun para kung kailangan ko rin gamitin sa auto, eventually, pwede. Basta nagustuhan ko doon sa Inco na yun, may AI mode rin. Bale, ang kulang ko na lang, JVT clutch assembly, tsaka JVT na torque drive. May nakita na akong JVT clutch assembly sa Shopee Racing. Doon ko lang binibili lahat Alright, so fuel consumption check, 30.1 kilometers per liter. Almost 10 kilometers na yung tinakbo natin. Tapos yung JVT torque drive pala, wala akong mahanap sa sa Shopee Racing na pang ADV 160. So kung meron kayong alam kung saan makakabili nun, pa-comment naman. Niisip ko pa dati kung ano yung next na next na upgrade after ng CVT, kung suspension ba o brake. Kasi munti ka na tayong mapabili ng ng all-ins dun sa Inside Racing. 37,000 na lang yung yung all-ins for ADV 160. Yung sa mga nakakaalam, alam nyo naman siguro kung gaano kamahal ang all-ins for ADV 160. Parang online nakikita ko ang range nun nasa 48 to 50,000. Kaya yung 37,000 yun, napakamura na nun. Buti na lang nakapagpigil tayo. Kaysa ngayon mas gusto ko nang unahin yung brakes muna. Pag brake naman, syempre hindi na pinag-uusapan yan. Talagang best of the best, Brembo, di ba? Kaso pag Brembo, medyo madugo. Malaki gastusin mo. Parang nagdadalawang isip pa ako doon. Although syempre, hindi man dapat tayo magtipid sa brake, di ba? Paghinto natin yan Pero medyo talaga, medyo may kamahalan ng Brembo. Yung mga alternative naman, RCB, Adeline. Pero minsan kasi pag gusto mo magtipid, mas mapapamahal ka pa Kumbaga, example, magkakabit ka ng ng mas murang alternative. Kasi gusto mo makatipid Pero eventually, hindi ka rin mapapakali. Mag-upgrade ka rin ulit kung talagang gusto mo, yung best talaga. Nagdoble gastos ka pa. Di ba? Nangyayari yan. Kaya inisip ko minsan, pag-ipunan mo na lang talaga yung yung gusto mo. Yung best talaga. Kung medyo mahal yan, hindi again, pag-ipunan mo para isang gastusan lang. Parang future proof mo na rin para hindi ka na-upgrade ng upgrade. Yan guys, gabi na. Pero tingnan nyo naman kung gaano kalino yung camera ng Ayuchi BX natin. Diba? Kahit may mga headlights sa likod, hindi blown out yung yung image or yung video. May nagko-comment din sa akin dati about this sa Ayuchi BX. Ba't kailangan mo pa yan? Meron ka namang side mirror. Tama naman. Side mirror pa rin tayo tumitingin. Pero syempre, hindi naman lahat kita ng side mirror Yung mga blind spot pa rin yan. Yung Ayuchi BX natin, wide angle yung rear camera. Kitang-kita mo yung likod, kasama blind spot. So hindi ka naman lagi nakatingin dyan. Pag glance ka lang. Baga side mirror pa rin yung main mo. Yung main na tinitingnan. Pero kung may side mirror ka, meron ka pang ganito. Di ba? Added safety yan. Guys, quick vlogging lang. Yung sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa channel natin, and trip nyo naman yung mga ganitong klaseng content, baka naman please click the subscribe button below.
and like and share the video. So guys, maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.